Hey mga Lods, magandang araw sa inyo. So, na-miss ko kayo lahat. Medyo matagal ako nawala dito sa may YouTube ha. Pero mga Lods, nung nakaraan pala, nag-guest tayo sa Eat Bulaga. And again, about dun sa story ng reunion namin ng mother ko, di ba? So mga Lods, dun sa may Eat Bulaga, your age is right, parang ganun, di ba? Yung segment ko dun, kinilip nila yon and pinost nila sa mga social media accounts nila. So, medyo nagbabasa-basa ako ng comment. Meron akong nabasang comment na gusto kong sagutin para medyo malinawan din yung mga ibang pwedeng maguluhan. So, ito yung comment niya. Sabi ko daw, sa 2:25 minutes nung video, nabanggit ng tatay ko na may asawa na daw nanay ko. Sinabi ko yun, di ba? Which is fake news pala. Di ba? Biglang sabi niya, also ako din daw, also him, sa tatay ko, never ka nagbigay ng masamang salita sa nanay ko. Sabi niya, ano ba talaga? Ha ha ha, gumanon si Jimmy. So, meron kasing missing context dito, kaya naintindihan ko rin siya na medyo malito siya. Ganito, yung tatay ko, nagsabi sa akin na ang nanay ko daw is mag-aasawa na. Yun ang alam ng tatay ko kasi pati siya na fake news. So, hindi nagsisinungaling ang tatay ko sa akin. Sinasabi niya lang sa akin yung katotohanan na alam niya. Okay? So, paano ko nasabing fake news yun? Yun, nung tinanong ko yung nanay ko kung meron ba akong kapatid, sabi niya wala daw. Sabi niya, only son. Kung maalala niyo yung kwento ko na yun. Yung iba alam yan. And then, tinanong ko, sabi ko, di ba parang may asawa ka ganito? Sabi niya, yun yung parang fake news. Pinapaliwanag niya sa akin. Na hindi totoo yun. Sinabi pala ng mga ibang mga kamag-anakan namin doon, kasi yung ibang kamag-anak namin doon, kamag-anak ko, ayaw nila na magkabalikan ng tatay ko at saka nanay ko. Di ba hiwalay na nga sila? Ayaw nila. Yung iba naman gusto. So ngayon, ang ginawa ng mga ibang kuya, parang fini-fix marriage. Okay? Naintindihan nyo? Ganon. So may parang pinapakilala at may pinapakita din sa tatay ko na ibang lalaki. Na yung nanay ko parang hindi naman niya ini-entertain. Parang ganon ang dating. So ang nanay ko sa kanya wala lang. Pero hindi alam ng nanay ko nang pumapasok na sa isip ng tatay ko, talagang meron na siyang magiging asawang iba. So yun nga, 'di ba? So ngayon, pagbalik dito sa Pilipinas, sinabi na nga sa akin ng tatay ko yun. Siguro mga bago pa tumawag ang nanay ko, hindi naman nung oras mismo nung tumawag tsaka lang sinabi. O tumawag nanay ko, okay pa kami. Sabi ko sa nanay ko, kailan ba ako babalik dyan? Ganyan. And then, pagbaba ng telepono, after mga ilang araw, nakwento ng tatay ko na, yung nanay mo mag-aasawa na pala yung ganito, ayan ha, para din alam yung katotohanan. In good faith, sinabi ng tatay ko yun. So, nag-alit talaga ako ilang araw. So, hanggang sa mawala na sa isip ko. Pagkatapos nung tumawag ulit yung nanay ko, biglang pumasok na sa isip ko yun. Mag-aasawa ka na daw, ganito, ganyan yan. So, sobrang galit ko. Siyempre, bata, tampo ka, di ba? So, binato ko yung telepono. Tatay ko pinagalitan naman ako. Kasi, sinabi ng tatay ko sa akin yun, hindi para mag-ayit ako sa nanay ko. Sinabi lang niya yung katotohanan sa akin para matanggap ko na yung mga mangyayari. And then, naalala ko, nag-uusap sila. Totoo naman parang ganun sinasabi ng tatay ko in Korean, nagda-translate na sa isip ko eh. Na totoo naman di ba mag-aasawa ka na ganito, meron naman talagang di ba pinakilala pa nga sa akin, ganyan, ganun. So, ibig sabihin, ang alam ng tatay ko, meron. Okay? So, after 31 years, naipaliwanag sa akin ng nanay ko, naalala daw niya yung parang tawag na yung na galit daw ako, at nagulat daw siya, pati raw tatay ko yun ang alam. Tapos, hindi rin niya alam bakit ganun yung iniisip namin. And then, eventually, doon niya lang din na-discover after siguro mga ilang years doon sa may Korea na yun yung pinortray ng mga ibang kapatid niya sa tatay ko. Nagigets niyo yun? Kasi nga, ayaw nga niya lang magkabalikan ng nanay ko tsaka tatay ko. So, yun yung katotohanan, Chimi. Pero never ang tatay ko na nagbigay ng masamang salita sa nanay ko. Sana naging malinaw sa'yo, Lods, at sa mga ibang mga rin na nagtatanong, oo nga, kala ko ba walang sinabing masama ang tatay mo? Bakit nagsabi siya ng fake news na ikakasalang nanay mo, mag-aasawa ang nanay mo ng iba? Kasi yun din ang akala ng tatay ko. So, hindi nagsalita ng masama. Actually, sabi ko nga sa inyo, nagalit nga ang tatay ko na binato ko yung telepono at di ko kinausap yung nanay ko. At nung pangatlong tawag, nung hindi ko na talaga nilalapitan yung telepono, pagbaba ng telepono na, parang nag-usap na sila ng maayos eh. O sige, ganyan ba. Pagbaba ng telepono, tinawag ako ng tatay ko sa bahay. Ayun, batang 90s, palo. Ganun ang nangyari sa akin noon. Anyways, Lods, ganun pa man, ang tatay ko, wala namang ganun pakialam kung totoo ba yun o hindi. Kasi, pagbalik dito, nung nagkita kami ng nanay ko, pagbalik sa Pilipinas, kinuwento ko sa kanya yun. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sabi niya, hindi, alam ko, meron talaga pinakita pa sa akin ganito eh. Sabi ko, kinuwento na rin sa akin yan. O din tatay ko, umuo na lang. Kasi, what's the sense ba, di ba? Wala na rin naman, di ba? Pero sa akin kasi, naging malinaw ang lahat. Siguro mas mahalaga sa akin yung mga pangyayari na yun. Pero mas mahalaga sa akin na nagkita na kami ulit ng nanay ko. At bilang patunay nga na ginawa ng nanay ko, dahil nga din doon,
hindi siya nag-asawa, hindi siya nagkaroon ng anak. Para lang patunayan sa akin na ako lang ang anak niya at iintayin niya ako. Kuha mo yun, Lods? So, Chimi, sana nagkaroon ng kaliwanagan sa isipan mo. And also, maganda yung tanong mo para makapagbigay din ako ng another side of story na kung ano yung mga nangyari. Yun lang mga Lods, ha? Thank you!